Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Ngayon na may inihandog ninyo ang inyong sarili sa katwiran sa ikapagiging banal ninyo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Ngunit ano nga ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Ang kinauuwian ng mga ito ay kamatayan. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y kabanalan at ang kauuwi ay buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan na ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang isang nakakaasar sa buhay natin ay ang mamasdan ang favoritism. Maging iyan ay sa pamilya, sa school, sa trabaho, sa gobyerno o sa simbahan man. Mas nabibigyan ng pabor ang mga magagaling, ang mga mayayaman, ang magaganda, ang sunod-sunuran o ang mga sipsip. Kawawa naman ang mga mahihirap, ang mga mahihina ang ulo, ang mga hindi nakakatawag ng pansin. Hindi sila nabibigyan ng halaga. Hindi nga sila pinapakinggan. Iba ang Diyos. Kung may kinikilingan man siya, iyan ay yung mga isinasantabi, tulad ng mga ulila, mga balo, mga mahihirap, mga inaapi. Sinabi ni Sirach na sila ang pinapansin ng Diyos. Ang kanilang mga dasal ay pinapakinggan niya. Malapit ang puso niya sa mga naglilingkod sa Kanya ng buong puso. Tumatago sa langit ang dasal ng mga mababa ang loob. May mga tao na na-o-offend sa idea ng Church of the Poor, simbahan ng mga dukha. Paano naman daw ang mga mayayaman? Bakit papahalagahan ang mga mahirap ng simbahan? Pinapabura ng simbahan ang mga dukha, ang mga may kapansanan, ang mga naiiwanan sa lipunan, kasi ang mga ito ang pinapansin ng Diyos sa banal na kasulatan. Kinakatigan ng Diyos ang mga dayuhan, ang mga balo, ang mga ulila, ang mga dukha. Madalas ang mga ito ay hindi pinapansin sa lipunan. Sila ang lalong nangangailangan kaya sila ay ang tinutulungan ng Diyos. Sa isang pamilya, mas inaalagaan si baby kasi baby pa siya. Mas binibili ng gamot ang may sakit kasi may sakit siya. Inaakay si lola kasi matanda na siya. Ganon din ang Diyos, ganon din ang simbahan. Hindi naman na pinababayaan ang mga mayayaman. May kaya sila. Many times, they can provide for themselves. So more time and effort should be given to those who are weak, who are ignorant, who are left behind. Sila din dapat ang tulungan at pansinin ng mga may kaya at mayayaman upang matularan nila ang Diyos. O Diyos, nililigtas mo ang mga dukhang tumatawag sa iyo. Buksan po ninyo ang aming puso upang pansinin namin sila at tulungan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.